Next. Ito na nga mga kabsat. Itong yung lingkod mga kabsat, itong Maestro Paul TV. Pag-usapan naman natin itong isang DDS na attorney mga kabsat. Isang DDS. Talagang DDS to ka na hanggang ngayon. Pero tago ng tago na attorney, no? Pag-usapan natin kung paano ito dinurog, paano ito sinabon-sabon mismo kagabi lang ni Attorney Claire. Pero bago yan, mga kabsat, pinansin tayo ni Attorney Claire kahapon. Dali lang. Attorney Claire, bakit mo naman ako pinansin kahapon? Tumawa lang ako, pinansin ako ni Attorney Claire kahapon, mga kabsat. Nako po, ito po ba? Ay, delikado to, guys. Oh, nako po, kilala nyo ba to? Nako po, oh, Amy Marcos. Hala, Harry Roque. Hala, sino to? Oh, photos of Chinese National David Tan Lao with Senator Amy Marcos. Ala, naku. Oh, ito, mabsat, pinansin tayo. Tama ba? Jayan at Loser. F. Hazel. Maestro Paul TV. Hello, Maestro Paul. Ayun si Maestro Paul TV. Para nakikita ko, meron din itong channel eh. Panoorin niyo po rin yan. Maestro Paul TV. Tama, no, Maestro Paul TV? Yes, tama, Attorney Claire. Maraming salamat. Pinansin tayo kahapon ni Attorney Claire, mabsat. Alright. Okay, pasukin na natin. Huwag na natin patagalin. Attorney Claire. Alright, once again, mga absat, itong yung lingkod, Maestro Paul TV. Pag-usapan natin itong si Harry Roque na sinabon-sabon. Sunog na sunog, hindi makalaban. As in, mga kakabsat, lutong-luto. Grabe, ito yung pinaka-savage na nakita ko, mga absat. Ito talaga yung pinaka-savage, no, na narinig ko kay Attorney Claire, na talagang hindi niya pinakawalan dito si Harry Roque. Grabe, mga kapsat. Pero pakinggan natin si Attorney Claire dito. Abogadong DDS at fake news peddler. Naku po. Desperate move na ba itong si Harry Roque, mga kapsat? Naku po. Saan bumabaril? Ano? Di. Ano bumabaril-baril dyan? Walang bumabaril-baril dyan. Hello. Forward natin ako. Happy Easter from Kagabi lang. Kagabi lang. Si Dean. Okay. So, alright, umpisa na. Teka lang ha. Pakita ko muna sa inyo bakit siya tinawag na DDS. Okay, share ko muna. Sige, hanapin ko lang ha. Go. Okay. Teka lang ha, nasaan ba siya? Okay, nasaan na? Uy, nawala. Wait. Nasaan na ba yun? May picture. Wait lang po May picture to. Ba't hindi ko na-save to? Wait lang. Sana to. To. Meron to eh. Bakit hindi makita to? Save ko lang po Baka nagkamali ako ng title. Kamali ako ng title. Pasok. Yan. Ito na. Diba? Ayun Sabi niya kasi, mga ka-clear, ito lang April 3 pa to. April 3 ba to? Mukhang April 3. Nasira ang buhay ko hindi dahil sa aking kagagawan. Kung hindi dahil sa aking pinatunayan, hindi dahil sa akin, tama ba? Kagagawan kung hindi dahil sa akin pinatunayan ko ng loyalty sa mga Duterte. Di ba? Maliwanag. Die hard, di ba? Duterte siya. Yun. Hindi naman ako nagsisisi. Huwag po kayo mag-alala. We are a big man. So in other words, mga ka-clear, nasira na ba yung buhay niya? So, aminado siya, nasira yung buhay niya? Nasira ang buhay niya dahil naging loyal siya sa mga Duterte? Diba? Matagal naman natin sinasabi, mga ka-clear, hindi ba? Dapat loyal tayo sa bansa. Bayan. Tama. Diba? Huwag kasi maging panatiko. Yun lang. Yan, diba? Yun lang. So, eto pa mga ka-clear So, wait lang
Yan mga kaklira, pinatunayan niya na nasira yung buhay niya. Nasira yung buhay niya, hindi dahil sa kagawa niya, kundi dahil sa loyal siya sa mga Duterte. Okay? So, yan. Ito pa, mga kaklear. Wait, ha? Share ko to. Okay? Dito, ayan. 2018 pa pala, nasabihan to si Atty. Harry Roque na fake news peddler. Agoy. No? Ayan, kita ba nyo? NUJP slams Roque as fake news peddler. Feb 9, 2018. Ayun. Bakit? Okay. Ito kasi NUJP says Roque has acquired a penchant for accusing media of making him look bad by doing what they ought to, reporting his pronouncements accurately with the proper context and background. Yun, di ba? So, the National Union of Journalists of the Philippines responded on Friday, Feb 9, to presidential spokesperson Harry Roque's assertion that mainstream media did not report the truth. Calling Bakit? Roque a fake news peddler. Agoy. So, nagsabi niyan mga kaklira. Fake news peddler pala siya? Sa title natin. DDS at fake news peddler. Okay? So, yun pala. Meron pala siyang ganun. Na tinag na pala siya as fake news peddler. Well, anyway, bakit naman desperate moves, mga kaklira? Tingnan natin to, Eto. Pakita ko, Pakinggan natin si Atty. Harry Roque. Bilisan nga natin ng konti, guys. Bilisan natin ng konti. Tagal Wait, bakit wala? Wait, ba't nawala? Cannot access? Wait. Yun. Bilisan natin. Kita ba? Ayan, okay. Lahat ng ating mga kababayan sa inyong patuloy na suporta para sa pinakamamahal nating presidente, si Rodrigo Roa Duterte. Hindi po magtatagumpay ang puwerso ng kadiliman na patahimikin. Puwerso prinsesa. Anak lang kamote puwerso yan. Baka buntik naging priso. Ang boses ng presidente na siya talagang minahal natin. Naku, paano yan? Puwersa ng kadiliman. Kahapon lang, nung nakaraan lang, sinabi ni SP Cheese Escudero, di ba? Mag-ingat. Tama. Peta ng kadiliman. Aktay na dyan. Tapos na ilabas yung itim ads ni Senator Amy Marcos. Paano ba yan? Sino ba yung puwersa ng kadiliman ang binabanggit mo? Agoy. At ang boses ngayon ng modern Mahatma Gandhi na si Tatay Digong. Uy, teka lang ulitin natin yun. Paano ba ito mauulit? Boses, modern Mahatma Gandhi daw si dating Pangulong Duterte. Nadidig niyo yun, mga kaklir? Boses ng modern Mahatma Gandhi. So, ayan, teka lang sige, tingnan nga natin. Teka lang Tingnan nga natin. Panoorin nga natin ng konti. Share nga natin to. Mahatma Gandhi daw. Siyempre, tingin tayo. So, okay. Panoorin natin. After completing his schooling, Gandhi began his career as a lawyer in South Africa. Okay, parehong lawyer. Okay, go. It was there that Gandhi experienced discrimination and mistreatment because he was Indian. Ay, hindi naman yata na-discriminate si dating Pangulong Duterte. Diba? Okay, saan na ba yun? Mas mababa ito. Wait lang. Dito tayo. Mas mababa yan. He was arrested and imprisoned multiple times. Ay, isang beses pa lang si dating Pangulong Duterte, okay? For protesting discrimination and unfair treatment. Even though he and others were treated harshly, he... Mabsat, shoutout sa ating 621 viewers. Baka naman, Mabsat, like and subscribe po tayo. At syempre, may tanong si Maestro dyan. Iboboto ba si Benor Abalos? Yes no yes or hindi? Yan. Salamat, Mabsat. Again, like and subscribe po tayo. Pasok, Attorney Claire. Never resorted to violence. Hala, pareho ba? Si Mahatma Gandhi, he never resorted to violence. Diba? He never resorted to violence. Sige. So, magkapareho ba? Hindi. Diba? Hindi. Diba? Hindi sila magkapareho. Dahil, kumbaga, ang pinopromote ni dating Pangulong Duterte, violence. Diba?
Many believe that it was during his time in South Africa that Gandhi developed his idea of nonviolent protests. Non-violent protest. Oh, di ba? So, parang hindi naman siya nagde-describe kay ano? Kay dating Pangulong Duterte. Wait, ito pa. Sige, wait, nasa na? Okay. Rights leaders, Martin Luther King Jr. and Nelson Mandela. Yeah. Nonviolence was Okay. groups in the region. Gandhi's belief in nonviolence was influential for two future civil rights leaders, Martin Luther King Jr. and Nelson Mandela. So, non-violent, di ba? Pinopromote yung non-violence. Pero, the reason why nasa ICC si dating Pangulong Duterte ay sa kasong crimes against humanity. Di ba? Kaso di umanong murder at mukhang madadagdagan pa, pwede madagdagan ng Salamat, torture Leonardo. and kidnapping at RAPE. Oh, parang di yata ito ni Harry Roque. Para iba yung describe. Kasi ang idol, sinabi na natin dati, ang idol ni dating Pangulong Duterte si Hitler. Hindi naman si Mahatma Gandhi. Hindi rin naman si Ninoy Aquino. Warang 80s Diba? shout out. Salamat. Okay, so, ito, mga kaklira, Mahatma Gandhi. Sige, share natin to. Champions of human rights. So, champion of human rights. Ayan, si Mahatma Gandhi. Gandhi. Ba yun? Okay. Ayan, ha? Ibig sabihin, great soul. So, ano ba siya? Diba? Okay, sabi dito, while leading nations campaigns to ease poverty. Doon na tayo sa poverty, mga kaklira. Okay. So, wait. So, ito. Start natin. Napakita ko na ito sa inyo kanina. Kaya bibigyan lang natin ng konteksto to. Siyempre, of course, hindi ko na papakita yung video nito. Ha? Napanood nyo naman na to, di ba? Na, inamin niya na, marami rin akong nanakaw. Ayan, ha? Inamin niya yan, ha? Pero naubos na. Sige na, panoorin na natin kung kaya. I hate corruption. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. Okay, so yan na. Maraming nanakaw na ubos na. Mga clear. Putra, umamin ba? Umamin, The guys. climbing maniac, and once you plant it by your front door, your home will become the most admired on the entire block. It's a Marangal climbing. tayo. Salamat po. Salamat. So, ito Madam ang Lynn. idol Salamat ni po. Atty. Harry Roque. Thank you very Duterte much, regime Speaker. push millions of Filipinos into poverty. At least 12.2 million families admit to having become poor, says a survey. Kailan to? Anong year to? Napakita ko na sa inyo before to. Ano bang year to? 2022 yata to. Teka lang ha. Ayun. Ande. Season 2025. June 24 to. Wait ha. Hindi ko matandaan to. Mga 2022 to, mga kaklear. Okay? Okay. So yan na. So ay galing sa UCA News. Okay. Yan ha. Okay. So, poverty ha. Ngayon, bago pa. Another one. Balik tayo. Expand women's rights. Yan si Mahatma Gandhi ha. So, tingnan natin to. Okay. Duterte jokes to soldiers that they can RAPE women with impunity. If you had RAPE D3, I will admit it. That's on me. Diba? Another. Expansion daw of rights of women. Wait. Nasaan na yun isa? Ito pa. Ito mukhang tatamaan si VP Sara dito. Philippines, Duterte says presidency, no job for a woman. That's 2021. Paano? Ba't mo pinupush si VP Sara? Diba? Diba? Philippine leader Rodrigo Duterte on Thursday declared that the presidency was no job for a woman because of their emotional differences to men. And dismisses speculation that his daughter would succeed him next year. Ano to? Diba? Kobe boy, thank you. Laban tayo sa fake news. Lahat naman. Nakita ko ang GMA din na naglalabas na sila laban sa fake news, ha? Dami kasi lumabas talagang fake news peddlers talaga. Fake news talaga, mga. Okay, okay, andyan tayo, ha? Another. Balik tayo. Marami pa tayong take up, Pinapakita ko lang sa inyo mga sinasabi ni Atty. Harry Roque. Yan,
Diba? Champion of human rights si Mahatma Gandhi, Attorney Harry Roque. Attorney. Okay? Ito, sige, balik tayo dito. Okay. Champion of human rights, ha? I don't care about human rights. Sa kanya galing yan, mga kaklir. Hindi to gawa-gawang ebidensya. So, Mahatma Gandhi pa rin. Nagkata si Atty. Harry Roque, oh. Kaya ka tuloy na pagkakamalang fake news peddler, eh. Diba? Ano pa ba to? Sige, sunugin mo, attorney. Ito pa. Hindi mo gusto ng violence, ha? Sige, let's see. Ano yun? Ito ba yun? Okay. Former President Rodrigo Duterte says he instructed policemen to encourage criminals to fight back so they can have an excuse to kill. Former President Duterte says he takes full legal responsibility for police actions during his war on drugs. An alleged audio file of Apollo Kibuloy. Okay, di ba? Kita nyo na. So, paano yon mga kaklir? Oh, so ito. Ito pa, ha? Let's go. Kaya ito rin na pagkakamalang kang fake news peddler. Di ba? Oh, sige, ito, mga kaklir. Balikan natin to, ha? Shout out, Share ko Don lang. Kengkoy. Shout out, Don Mahatma Gandhi Keng. pa lang yan. Mahatma Gandhi pa lang yan. Lucy San Roman. Shout Ay, out, wala ulit. Kabsat. Nawala. Wait, nawala si Mahatma Gandhi. Wait. Ayun, balik. Ay, bakit nawawala? Hindi lumalabas. Ayun. Gagagay. Naninindigan po tayo na walang Yan na. kasalanan si Tatay Digo at naninindigan tayo na wala po talagang jurisdiksyon ng hukuman dahil hindi na tayo miyembro ng International Criminal. Ito naman si Atty. Harry Roque. Hintayin mo na lang kasi yung desisyon. Ito kasi nangyayari mga kaklira. Ito mga to, paulit-ulit nilang sinasabi. Ha? Para siguro pumasok sa utak ng tao. Yung mga normally na hindi naman sumusubaybay, pag nadinig ito, 2 beses, 2 beses, paulit-ulit, kinidnap si dating Pangulong Duterte. Pangalawa, walang jurisdiction yung ICC. Paano kikidnapin mga kaklir? Paano kikidnapin? Di ba? 12 hours nag-stay bago dinala. Nandoon yung kanyang May pagkain pa, Attorney former Claire. wife. May pagkain Nandun yung pa. kanyang anak. Nandun yung 3 abogado. Sumamang kusa. Si former ES Medialdea. Kusa yun. May nurse, may abogado, may nurse, may security. Paano kidnap? Diba? Yan ang gusto nilang ipasok sa utak ng tao para isipin ng mga tao. Diba? Na illegal or masama ang ginawa ng gobyerno. Paulit-ulit. Di sila natatapos yan sa issue ng kidnapping. Samantalang ang dami ng eksperto nagsabi. Diba? Tama lang. Na ayon sa batas ang ginawa. Tama. Pati yung spokesperson ng ICC sinabi ang jurisdiction nila ay doon sa mga nangyari prior to the withdrawal. Tama. So style to mga kaklir. Style ng isang fake news peddler ang dating. Diba? Style to. Ay, Harry Roque, sunog. Lawyer pa siya ha. Lawyer pa siya niyan. Lawyer ba yan? Sige. Tapos ito. Saan na ba ako? Shout out, Michael Oops, Pangan. tuloy. Court. At ang aking masasabi lang po, hindi po tayo aalis ng dahig na hindi natin kasama si Tatay Digo. Oh, Talaga? Hindi siya aalis? Really? Parang nakita ko. Tingnan nyo ngayon live niya. Saan siya pumunta? Parang Germany yun ah. Mabuhay po ang sambayanang Pilipino. Mabuhay si Tatay Digong. Mabuhay po. Okay, sige. Ito naman. Sige, balik na tayo dyan. Kita nyo to, mga kaklir. Ito ha. Tingnan mo to ha. Sinasabi nila na kami daw ang merong burden na patunayan na gumagamit siya. Hindi po. Kasi Talaga? nga, nandyan yung video na yan, kinakailangan. Bobo! Talagang kayo ang may burden magpatunay na addict si Pangulo. Diba? Anong gusto nyo? Si Pangulo pa magpapacheck para lang sa inyo? Kamuti kayo talaga? Oo, baligtad ang Attorney ka ba talaga? Alam mo ba ang proseso? Anak naman ng kamuting tong harimaw na to. Tuloy. Pagdalisin ng presidente. Nagkaroon na po ng reversal of burden of evidence and burden of proof. Paano naman nagkakaroon ng reversal of burden of evidence and reversal of proof? Mga ka-clear, ayun sabi niya, di ba? Sabi niya, wala silang obligasyon patunayan kung gumagamit. Kasi nandiyan na po yung video. Hindi nyo nga napatunayan kung totoo. Peke nga. Ha? Ito mga ka-clear. Peke nga yung video eh. Wala kamote. Kaya, saan na ba yun? Wait. Ay, lako. Harry Roque. Saan na ba yung news na yan? Sunog, Harry Wait Roque. lang po ah. Nawawala. Nawala. Wait lang. Pwede nandito na eh.
Wala tuloy ulit. Sige, tingnan natin. Ano, wala pa kayo napatunayang fake. Napatunayang fake kayo. Kaya dapat nyong, di ba? Sige. Yung ads. Anong video pinagsasabi nyo dyan? AI expert. Pulveron video use face swap. Mga kaklis. Face swap. Sige. Apalas divulged yesterday. Kaya na ba to? By expert on digital media and artificial intelligence that further debunked the authenticity of a video that circulated last July showing a man purportedly the president snorting illegal drugs. AI expert from Deepfakes Analysis Unit, which is part of India-based Misinformation Combat Alliance, said the video, which trended widely when it was released the day before the President R. Marcos Jr. delivered his third State of the Nation address, was extensively manipulated. Ano yan, Atty. Roque? So ano ang ano nyo dito? Ano ang pang-counter nyo? Wala pa kayo. From the start, wala kayong napakitang authenticity. Tama. So paano malilipat? Paano mare-reverse? Diba? Paano mare-reverse? Utak niya yung baligtad, attorney. Utak niya. Burden of proof or burden of evidence. Kayo nagbintang? Kayo nagsasabi? Ngayon, ang dami-dami pang tinatawag na patunayan mo to, sabihin mo to, na gumagamit si PBBM. Ikaw nagsasabi. O di ikaw magpakita. Ikaw magpatunay. Ba't ang dami pang hinahamon? Ikaw, nasa iyo yan. Using a tool called Sensity AI, Dayu found the so-called Pulveron video to be suspicious and showed signs of manipulation called face swap. Diba? Nakatulong pa dyan ang Vera Files mismo. Verified by Vera Files, an independent and award-winning social media unit and one of the country's leading fact checkers. Yun. Diba? So paano nyo ito maka-counter? Tapos sasabihin nyo ngayon, ganun pa rin? Kaya kayo nakakasuhan eh. Tama. Baligtad kasi utak nila, attorney. Pakita nyo, saan original nung Pulveron video? At yung authenticity niyan. Diba? Yan, kitang-kita na, fake, pangkakaklear, fake, face swap. Paano diba? Tuloy tayo dito, ulitin natin, sige. Diba? Sinasabi nila, kami raw ni Maharlika may burden na patunayan na gumagamit ng pinagbabawal na gamot si Marcos Jr. Hindi po. Nandiyan na po yung video. Video nyo nga fake. Diba? In-address na nga yan kasi fake. Fake na sinagsimulan, tapos ang lakas pa ng loob yung humamon. Tulad nga sabi ni Banat Bay, maniniwala kayo sa peke. Hindi naman kasi totoo yung Pulveron video na yan. Okay, makinig ka doon sa kalyado mo. Kamote. Fake di ba? April 16 to, 2025. Yan sabi tuloy ni Gande Talegado. Alam niyo po, nagmumukha lang po kayong guilty sa mga pinagsasabi niyo. Mas mabuti na lang kung manahimik kayo, less talk, less trouble, less burden, period. Diba? Ang dami yung sinasabi. No talk, no mistake. Sabi nga nila, di ba? Tapos kayo nag-aakusa, kayo ang matapang na patunayan mo hindi. Diba? Para nabaliktad na. Diba? Baliktad nga utak nila, attorney, ang magagawa natin. Ito pa. Saan pa ba yun? Kailangan. Baliktad utak niyan. Ito pa. Ito Ako mismo po, even for sige yan purposes of libel, although hindi naman libel to, dahil lang dapat magdemanda ng libel si Marcos Jr. mismo. Kaya lang, duwag, ayaw magdemanda ng libel. Ano namang duwag? Naku, Atty. Harry, ba't wala? Ulitin, ano ba? Ulitin ko ha. Sige lang, attorney. Duwag daw si PBBM. Sabi ni Atty. Harry. Ang duwag, pugante. Teka lang, makaka-clear. Sino ba ang duwag? Tama. Sino ba ang nasa Pilipinas? Sino yung ayaw umuwi? Sino yung tago ng tago? Sino yung nagtatago? Ayun na nga. Nandito na ako sa Netherlands, mag-a-apply na ako ng asylum. Tapos na ang tago-tago. Hanggang Sino ngayon. ang naduwag? Diba? Yung dokumento mong pinagmamalaki sa
sa Quadcom, hindi mo mapalabas. Talin, walay. Sinong naduwag? Takot eh. Ang lakas magsalita na naduwag. Samantalang nandiyan ka, nagtatago ka, di ka makabalik. Sige, balik ka na dito. Ito lang balik ka na dito. Sige, sagutin mo na yung citing to sedition na final sa'yo Mm. ng NBI. Go, go, go. Harry Roque. Kung Balik, talagang matapang ka, balik ka na rito. balik na. Di ba? Si Pangulo pala yung duwag. O di patunayan mong ikaw yung matapang. Di ba? Maganda yun mga kaklear. Yes. Patunayan niyang siya yung matapang. Ay, sorry. Alam mo, hinahamon ko siya, mag-file siya ng libel para magkita kami sa hukuman at nang mapilit ko siya mag-undergo ng hair follicle test. Mga kaklear, ito kung, kailangan kasi hindi na ito pinapansin. Ako nga, sabi ko, kung ako yun, rekomendado ko, file to ng kaso Pati ng disbarment Sa akin mga kaklear, ito yan di ba? Kapag ikaw ay nakaso ng cyber libel, kasi meron ka mga salita na maligning, degrading, belittling, na nakakasira sa integridad ng isang tao. So that's the issue. Diba? Kung truth man yon, kung may katotohanan yung mga sinabi mo, ikaw magpapatunay ng truth mo. Exactly. Halimbawa, magamit mo ba bakit kailangan mong ipakita yan? Kasi I have the social and moral responsibility na paalam to sa tao. Kasi Pangulo siya. Ikaw ang magpapatunay ng truth mo. Hindi ikaw ang kukuha ng truth mula sa Pangulo. Diba? Sagot ka lang ng right against self-incrimination yan Bakit? Ikaw magpatunay ng truth mo. Hindi mo yan pwedeng hingin. Hindi, totoo to. Sige, magpa-test ka. Mali yun. Diba? Ang issue sa cyber libel, nagsalita ka ng mali. Nagsalita ka ng paninirang puri. Diba? Pangulo pa yan sinisiraan mo. Hindi yan ordinaryong tao. Ordinaryong tao nga, pwede mong pagsapan ng kaso ng paninira, di ba? Libel, cyber libel. What more Pangulo? Di ba? I-assume natin, nagsampa ng kaso. Tapos, ang depensa mo, gumagamit siya? Anong pruweba mo? Kung may pruweba ka, patunayan mo na ngayon. Bakit hantay mo pa sa korte? Di ba? Ganun Kasi matagal nyo na sinasabi yan. Tagal nyo na sinasabi, di, palabas nyo na. Fake nga yung video nyo Di ba? Fake yung video nyo, tapos hindi nyo ma-counter. Ngayon, sasabihin nyo, na hinahamang mo magsampa ng libel, duwag naman si Pangulo, dapat siya magsampa ng libel, hindi ka nga makauwi. Diba? Hindi ka nga makauwi sa Pilipinas. Ang sabi nyo, bring PRRD home, o bring Rodrigo Duterte home. Di dapat ikaw din. Bring Harry Roque Bring Harry home. Roque home. Diba? Dapat voluntaryo ka na kasi gusto mong pauwiin si Duterte. O di magboluntaryo ka na rin. Diba? Pero hindi daw siya aalis doon. Diba? Atago. Ito yan Hindi siya aalis doon, hindi nila iiwan hanggat hindi nila kasama. Tama ba? Hanggat hindi umuwi si Rodrigo Duterte. Hanggat hindi kasama. Ay talaga. Hihintay mong hindi mo na makauwi. 30 years. Hindi ka pa uuwi. Dahil may kaso ka dito. Diba? Dahil may nakasampang kaso sa'yo dito. So baka nga pinagdadasal mo, wag umuwi para wala kang kasabay. Diba? Kasi pag nakauwi yan, halimbawa lang nakauwi, diba? Na-dismiss. Tapos nangako ka, hindi kami uuwi dito hanggat hindi siya kasama. O, kung na-dismiss agad yan, uuwi ka ba? Tandaan natin mga kaklira, tandaan natin. Wala pang bakit wala siya? Ba't wala? Ba't yan? Tandaan natin, mga Mabsat. kaklira. Wala pang kaso, si dating Pangulo Duterte, hindi pala walang kaso, sorry. Hindi pa na-aresto at nadadala sa the Netherlands, sa The Hague. Nagtatago ka na. Kaya huwag mo sabihin na nawawala siya talaga. Ay, Attorney Claire. Harang na naman. Wait lang. Nako, dalawa pa yung harang. Okay. Di ba? Kaya, mga ka-clear, di ba? Lakihan natin. Sige, lakihan. Kaya, mga ka-clear, di ba? Ibig sabihin, hindi yung totoo. Nasasabay ka umuwi? Wala pa nga dyan, hindi ka na umuwi Nawawala ba yung internet ko? Okay ba yung internet ko? Paano nawawala? Mahina ba ako? Forward ng konti. Sorry. Nawawala si Attorney. Parang nahihiya. Unang-una, if you have the truth ng documents mo, diba dapat nandyan na. And then you show na yung pagbibigay mo niyan, yung sinasabi mong katotohanan, dapat walang mali siya. Kahit totoo yan, pero pag nilahan mo yan dahil may mali siya ka, at may intention kang masama para sirain lang ang pagkatao ng isang tao na to.
liable ka pa rin. Liable ka pa rin. Liable ka pa rin sa cyber libel or libel. Oh. Yan. So sa iba okay naman, sa iba ano? Ba? So yun yun. Yun yung ina-explain natin mga ka-clear. So, sabi ni Andy Villanueva mahina daw eh. Sabi naman ni J. Reyes, feel ko nawawala kasi. Internet, ano. Kaya nga sabi natin, ito ba yung mga desperate moves? Ha? Meron pa siya actually mga clear, baka bukas na natin talakayin. Meron pa siya, marami pa siyang sinasabi ngayon. Hoy, mamaya, katuloy nito. Lagot Against ka, the government. Corny. Lagot na. Against PBBM. Ano mo naman ang purpose kung bakit? Sirain ang sirain. Diba? Si Teresa Seno. From Tokyo. Ayan. Diba? Tingnan na pa nga tayo dito mga clear. Yan. Marami siya sinabi dito. Nga, teka lang Wait. Ebidensya, no? Para sa aking depensa, at ang ebidensya ko, yung katawan Sabi niya, ito, kung siya daw ay dinimanda, meron naman daw siyang karapatang i-depensa yung sarili niya. At ang kanyang depensa, ito mga kaklira. niya. Titingnan natin kung may droga nga, may trace of droga sa kanyang katawan. Ay. Tago sa BI. Harapin mo nang sa ganun, mapilitan ka namin magpa-hair follicle test. Ako mismo po, even for purposes of libel, although hindi naman libel to, dahil lang dapat magdemanda ng libel si Marcos Jr. mismo sa hukuman. At nang mapilit ko siya mag-undergo ng hair follicle test. Kasi pag siya ay nagdemanda, meron din akong karapatan na kumalap ng ebidensya, no, para sa aking depensa, at ang ebidensya ko yung katawan niya. Ha? Titingnan natin kung may droga Ano daw? Ebidensya mo? Katawan ni Marcos? Ha? Ano daw? Attorney, ikaw nga sumagot dito. nga, may trace of droga. Tingnan mo, tumatawa si attorney, Isa pa, tingnan mo, tumatawa si attorney, Kasi pag siya ay nagdemanda, meron din akong karapatan na kumalap ng ebidensya, no, para sa aking depensa, at ang ebidensya ko yung katawan niya. Ito, parehas kami ng reaction ni attorney. Ha? Ano daw? Tingnan natin kung may droga nga, may trace of droga sa kanyang katawan. Tragis talaga, sana, ano, Mr. President, huwag kang magtago sa saya ng mga NBI mo. Harapin mo, kami, demanda mo, nang sa ganun, mapilitan ka namin magpa-hair follicle test. Ako mismo po, even for purposes of libel, although hindi naman Mga kakli, tandaan natin ha. Ito na may pinag-aaralan na natin. Ikaw. Dito lang sa Senado, hindi ka pwede magsalita kung it will be against self-incrimination. Boom. Diba? Tapos, ang gagamitin mo na ebidensya, yung katawan, nung inaakusahan mo. Diba? Attorney Harry Roque, lawyer ka. Alam mo yan. You cannot force. Diba? The complainant, even the accused, kung accused ipa-force ng court, oy. Hindi siya attorney ngayon, attorney Claire. Nakalimutan niya na. Magpa-drug test ka. Para malaman namin kung ikaw ay gumagamit. Para Ang kaso, cyber libel. Patay. Ano raw? Ano to? Sunog. You're violating, kung ganyan ang gagawin niya, you will definitely violating his rights against self-incrimination. Yun. At ba't ka naman niya pagbibigyan? You should find your own truth. Tama. Sapol. Diba? Ano ka, fishing expedition? Nakalimutan na. Nakalimutan na ni ex-human rights lawyer. Human rights lawyer pa man din, no? Nakalimutan niya, nag-amnesia na siya. Paano? Tago ng tago, Putre. Ano ba ang dapat na procedure sa korte? Diba? Naman, attorney. Grabe naman, attorney. Talagang durog na durog dito si Roqueta. Walang sabon na sabon. Talagang pinigang-piga. Agoy. Ako naman to, murdered. Parang malutikiya lang ng murdered. Pak! Sige, tuloy. Nakalimutan mo na. Ay. Sige, tingnan natin. Sige, tuloy. Self-incrimination. Yan. Refers to the legal principle that prevents individuals from being compelled to provide testimony or evidence that could expose them to criminal prosecution. It is fundamental right in many legal system. Attorney, ano na? no person shall be compelled to be witness against himself. Attorney. Ayan, no person shall be compelled to be the witness against himself. Ano yon? Hindi niya pwedeng gamitin yung sarili niyang katawan para maging ebidensya.
Paano yan, Roqueta? Salpok ka na naman. Basag na basag ka. Kamote. What is happening? Diba? Ano yung nangyari sa'yo, Attorney Roque? Well, ganyan talaga. Thank you po, Sir Rogelio Licuan and Architect Don Eduardo. Thank you sa stickers. Diba? Yan. Buti naman, medyo lumakas na. So yun, meron pa ba dito? Ang dami kasi naglalabas ito si Atty. Harry Roque. Kita. Durog na durog. Saan ba ba yan? Wait lang ha. Ito. Tingnan natin. Oh, to. Mabsat, again, shoutout sa ating 600 plus viewers. Huwag kalimutan mag-like and subscribe kay Maestro. Baka naman guys, like and subscribe po tayo. Wala pong bayad yan. Like and subscribe. At share na rin, Mabsat. Salamat po. Thank you. Ito na lang. Sige, bago tayo bago tayo pumunta sa isang topic. Yan, ito na naman oh. Ay, ayan naman. Mabagal. Yan, kita? Kita po, Okay. kita. Nasa tamang pag-iisip ka ba? Mm. Sino naman ang nasa tamang pag-iisip na iyong pinakamahal na presidente sa kasaysayan? Talaga, pinakamahal na presidente sa kasaysayan? Nino? Well, anyway, di naman niya sinabing pinakamamahal ng taumbayan. Di naman niya, siguro pinakamamahal niya. Pwedeng siya, di ba? Nasa tamang pag-iisip na iyong pinakamamahal kong presidente sa kasaysayan eh. No? So, ano to? Lahat inaako mo? Lahat ng taumbayan, inaako ni Atty. Harry Roque? Oh, 32 million sila. History niya to. Pinakamamahal na presidente sa kasaysayan ay pinakikidnap at pinadadala sa dahig. So, anong po? Sige nga, pakita mo nga bakit pinakidnap. Oh, pinakidnap, may camera. 'Di ba? May masarap na food. Binigyan ng care packages pagdating. Agoy. Kung kinidnap to mga ka-clear. Kung kinidnap ito, hindi to tatanggapin ng ICC. 'Di ba? Tama. Kasi magiging kasangkapan sila sa maling ginawa. Exactly. Isip-isip nga minsan. Hindi ba hindi na 'yon? Oy, Roqueta! Isip-isip din pinsan, no? Wag lang bunganga. Tragis na sabon si Roqueta dito, guys. Oy, gamitin mo na ba yung utak mo, Roqueta? Ano ka ba? Allah. My God. Aabot ng initial ng first appearance. 'Di ba? Initial appearance hindi na. Pinauwi na yan agad kasi kung kidnapping yan. Oh, Ano na? Pinadoktor pa, Oh. pinaayos, mga gamit, everything, Oh. nabisita ng mga anak, Oh. 'di ba? May kinakausap na lawyer. Oh. Anong kidnapping dun? Oh, tingnan mo, ha? Meron talagang sayad ang gagawa niyan. Tuloy. Meron din naman siguro sayad na mag-iisip ng ganito. Agoy. Desperate moves, mga ka-clip. Desperate moves. Di ba? Okay. Mantakin mo, kikidnapin pa. Yun Tigers, talaga ang gusto Tigers. nilang pakita. Naku, sana yung Salamat, taong bayan Tigers. naman mag-isip-isip. Nasa korte po. Di ba, mga ka-clip? Di ba? Nasa korte, International Criminal Court. Kung kidnapping yan, hindi yan tatanggapin doon. Wala na. Si Roqueta, Mabsat. Wala na. Atty. Harry Roque. O, meron na nga ang proseso nakasat sa Rome Statute. Bakit gagamit ang Rome Statute? Hindi na tayo Diba member. sabi mo walang jurisdiction Tama, na hindi na tayo member. Hindi pa sinunod mismo ang proseso. Ayan tuloy, bagsak ang approval at translating. Sagutin natin yan bukas. Ha? Ay, mamaya. Sagutin natin yan bukas. Frustrating, mamaya, guys. Sige. Yan ba ang dahilan? Ay, di nito na lang, mga ka-clear. It's better to do it legal, to do things legally, kaysa maging popular ka. Tapos mali ang ginagawa mo. Popular ka nga. Ito ha, sige, yan natin. O mataas ang approval rating dati ni dating Pangulong Duterte. Sige na, sabi, di ba? Siyempre, Pulse Asia yun eh. Mataas ang approval rating. Pero yung ginagawa, KILL. Di ba? KILL. Reward system. Ayun lang. Di ba? At dahil popular ang dating noon, sinasang-ayunan nyo. Atty. Harry Roque. At kung meron mga pagkakamali sinasabi nyo na lang joke. Binabaliktad nyo sinasabi. So, okay kayo doon, mataas ang approval rating, pero krimen ang ginagawa. Mataas ang approval rating, di ba? Totoo naman, mataas ang approval rating ng dating Pangulong Duterte dati. Pero ano ngayon? Nakakakulong. Nasa ICC. Bakit? Exactly. Kasi yung ginawa. O anong gustuin mo? Mataas ang approval rating, pero puro krimen ang ginawa. Why Milds? O mababa ang trust Red rating, Love, shout out. dahil puro fake news nang gagaling yung news. At malamang hindi popular Salamat, sa salamat. mga DDS yung ginawa niya. O anong susundin natin? Legal o yung popular na dapat na ginawa at gusto ng DDS? Of course, doon ka na sa tama. Kahit hindi nyo na,
iakyat ang rating. Basta tama ang ginagawa. Di ba? Tandaan natin mga kaklir. Tandaan natin mga kaklir. May Pilipino rin na mabibigyan ng hustisya if ever doon sa ICC. Di ba? May Pilipino ron na nag-aakusa na biktima sila ng mga illegal na ginawa ni dating Pangulong Duterte. At aminado siya rito na ginawa niya yun. O doon, gusto niyo yun. Ganong klase dapat para mataas ang approval rating. Diba? Mataas nga, tapos puro krimen. Mataas ka nga ngayon during your term. After your term, Kulong na. ay, sisi ka naman. Gusto niyo ba yun? Of course, hindi. Itama mo ng ginagawa mo kahit tingin mo hindi popular sa mata ng tao. Yun. Diba? At 2,400 lang yun, mga kaklir. 113 point something million na ang tao sa Pilipinas. 2,400 respondents. Hindi mo pa nga alam kung saan galing yung mga respondents ng Pulse Asia. Diba? 2,400 lang. Mamoting Pulse Asia, Mm. Nakabaw. Yung ba talaga ang totoong sentimiento na nakararami? Diba? Kahit sabihin na natin, sige na, inyo na nga yung mataas na rating. Tapos galing sa fake, ito naman, galing sa fake news. Galing sa fake news ang pagtaas ng rating nyo. Dahil bombarded kayo ng fake news, kidnapping, ayan, katulad yung ginagawa natin ni Roque, kidnapping, ano pa, gumagamit. Diba? Ito lahat, kung naluloko niya yung mga respondents sa pagsusurvey, kagagawa ng mga fake news peddlers. Hindi nakikita ng tao yung mga totoong balita eh. Diba? Ang dami na nagsusumigaw na eksperto tungkol sa RA 9851, pero ayaw niyong buksan ang isip niyo kasi DDS kayo. Tapos fake news peddlers. Kayo. DDS Yun yung sabi ng NUJP NUJP nagsabi kay Atty. Roque. DDS He was called na as fake news fake news. Nung pa pala yun That's 2019. Ano ba yun? Wait NUJP. Pakita ko ulit baka kasi sabihin ako nagsasabi. Wait lang The nerve for Harry Roque, sabi na play the PST to tell for her to win DDS votes na aminin daw ang sagutin natin yan bukas mga kaklit. Okay, to ulit. Kailan pa ba to? That's 2018. 2018 ka pa pala fake news peddler. Dami tuloy sumunod sa'yo. Para sa DDS. Di ba? Maraming sumunod sa yung DDS. Yun. Di ba? Mga clear. But anyway, mga clear, meron pa tayo isang tape. Meron pa po tayo isang vlog. Kate, thank you. Nag-limit daw si Kate. Chunko. Chunko, thank you. Walang Okta naman kasi mga kaklir. No. Liwanagin natin to in fairness. Yung sinasabi ng Okta ng February 8, may gumamit ng name nila showing na mataas ang approval rating, performance rating, basta rating ni VP Sara. So sinabi lang hindi sa kanila galing yan. Hindi naman tungkol sa Pulse Asia. Diba? Beth Alimusa. Yun. In fairness. Okay mga kaklir, so meron pa po tayo isa Thank you. Catherine Clarion, Michael Corpus, Andy Villanueva, All East ba to? All East Farm, and June Javier from Southern California, 8+ Gen 2, Mafe Arce, Jayar at Loser, tama ba? Jayan at Loser, F. Hazel, Maestro Paul TV. Hello Maestro Paul. Ay si Maestro Paul TV, parang nakikita ko meron din tong channel Yun na! Yan, Maestro Paul TV. Yun! Tama daw, Maestro Paul TV. Tama! Napanood kita Thank you. Salamat, Watching from Atty. Claire. Caloocan, Tingka Hefe. Watching from Caloocan. Thank you. Ayan. Ay, sige. Baka. Di ba? Ito talaga, tingin ko, even the Supreme Court, parang pwede mag-moto proprio with this kind of attitude. I think, Bakit maswerte ang kalendaryo? Bakit? Kasi marami siyang data! Okay. Ayan, sabi, Atty. Kailangan yan ang COMELEC. IT programmer, mind conditioning yan. Ba? Thank you. Dapat lang. Pasundo na daw, sabi ni Kobe Boy. Luis Villanueva. Ito. Luis Villanueva, ikaw nag-start dito, Take upin natin sa susunod na vlog. Ito na po yung topic ko. Itong susunod natin.
Na-advance na ni Luis Villanueva. Yan po yung topic natin sa susunod na 10:30. Okay, Takumi, salamat. Benzir. Okay. Room statute pa rin. Oo nga Benzir Di ba, Maylene? Oo. Oh, ayan, kinidnap pero may live video ng arrest. Ang galing. Oh, tapos may pa-pizza, may pa-Coke Zero. Ano pa ba? Kaya yata tumaas yung, di ba sabi tumaas daw yung tito? Blood sugar? Madaming pizza Daming pizza ang dinala. Pero nakita mo naman ang dala ni Bongo. Di ba? Isang box ng pizza. Para kay Pangulo Duterte lang yun, kahit marami sila doon, basta isang box lang yun. Oh. At ang pagkakaalam natin, itong si Hanilet ay hindi sumama. Hindi siya sumama. Kahit pinapasama siya, hindi siya sumama. So, kidnap ba yun? Define kidnap, Pido Dido. So, mga clear, Isang video pa po tayo. Sana magkita tayo. See you in a while. Wait. Meron pa tayong nakalimutan dito. Maraming salamat, Kate Eckhard. Sa yung sticker, Kate. Alright. Salamat, Attorney Claire. Grabe, guys. Sunog na sunog dito si Harry Roque. Nako po. Mga kabsat, tinanin ko natin. Meron akong tally poll dyan, mga kabsat, no? Baka naman. Tinanong ko kayo dyan, guys, kung suportado nyo ba itong si Benhur Abalos, mga kabsat? Especially, ilan na ba yung survey natin dyan? Ilan na yung nag-vote? Wait lang, check ko lang. Wow, 553 voters. Maraming salamat po. Almost, So, out of the 553 votes, yes na yes, so supportahan namin si Benhur Abalos, 94%, mga kabsat. Ayan, DDS kami, kaya hindi. Sabi naman ng 6%. Okay, end na natin yung poll. At syempre guys, sa mga bagong pasok, again, sa mga di pa nagla-like, 334 likers, gawin yung 400 naman yan, mga kabsat. Baka naman, no? Alright, so, ayan po, update so far for today, mga kabsat. So, break muna tayo. So maraming salamat, Attorney Claire. Talagang ginisa mo. Gisang-gisado itong si Harry Roque. Hindi nakapalag. Palyado lahat ng mga argumento niya, no? So, nako po, wala ka na. Mamaya puputulin ko na naman to, guys, no? I-upload natin to kay Attorney Claire lang. So again, maraming salamat, Ma'am Sat. Hanggang sa muli. Thank you very much, Ma'am Katkat, Tiger Woman, sino ba? Randy Gorospe, Michael Pangan, yung bagong subscriber natin na si Y. Midge, Z Love, Aeon, mega love shout out. Sino pa ba naman? Si Screamble, yung bagong subscriber ulit, Ophelia San, sino pa? Si Jennifer niyan, Maldita Kabayashi, shout out madam. At sa Ma'am Carmelita, Rebecca Lagmay, sino pa ba? Don Keng siyempre, Tiger Woman, Wisely Mateo, sino pa ba? Mga pumasok dyan, hindi nagko-comment, mag-comment. Okay, Lucy San Ramon, shout out. Sus Mariosep. At syempre, salamat kay Ma'am Lynn sa iyong pa-super sticker. Thank you very much po. Lunch break muna tayo, Ma'am Sat. Hindi pa nagla-lunch break si Maestro So, it's already 1 o'clock. Medyo tumutunog-tunog na yung ating stomach. So, call mo na tayo. Lunch break muna tayo kasi puro tayo drinks. At saka sinisipon si Maestro. Kailangan ko na naman kumuha ng panibagong t-shirt. Ang dami ko nang nagamit na t-shirt roll. Siguro mga 3 for today. For today alone, ang dami ko na naubos. So, mag-take tayo ng medicine din. Water therapy nga, sabi nila. Alright. Thank you very much, Subsat. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like. Hanggang sa muli, kita-kits tayo mamaya sa ating next live stream. Paalam, Subsat. Maestro Paul is signing off. Bye-bye.